Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Hindi na nakalusot sa batas ang isang drug suspect matapos na mahulian ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinisang buy-bust operation ng PNP sa Iligan City. Nakibalita dyan si Patrol Woman Ria May Sanchez. Nasamsam ang mahigit 306,000 halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Iligan City Police Station 5, katuwang ang PIDEA Lanao del Norte, sa Barangay Tibanga, Iligan City nito lamang ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Nelmar Kipanes, Station Commander ng Iligan City Police Station 5, ang suspect na si alias Gigi, lalaki, 27 anyos, residente ng nasabing lugar at isang street-level individual. Nakumpiska sa suspect ang tinatayang 45 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 306,000 pesos at iba pang mga drug paraphernalia. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Ria May Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Sanchez. Isang operasyon kontra illegal na droga sa Palomok, South Cotabato ang nagbukas ng mas malalim na banta sa seguridad ng bayan matapos mahuli ang isang sospek na hindi lamang may dalang shabu kundi pati baril at granada. Patrol Woman Ara Cassandra Concon sa balita. Arestado ang isang lalaking kinilalang si Alias Jean, 48 anyos, matapos masamsam sa kanyang bahay ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 246,960 pesos at isang 45 caliber pistol at isang granada sa bisa ng search warrant operation sa Barangay Coronadal proper. Na-recover din ang drug paraphernalia at 5 bala ng baril. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Polomolok Municipal Police Station ang suspect habang inihanda na ang kasong isasampa. Tiniyak naman ng PRO 12 ang pagpapatuloy ng kampanya kontra illegal na droga at mga loose firearms bilang bahagi ng advokasya ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN correspondent, Patrol Woman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Concon. Naaresto ang 2 individual matapos makumpiskahan ng mga iligal na baril at bala sa isang COMELEC checkpoint ng Datos Salibo Municipal Police Station sa Maguindanao del Sur. Patrol Woman Veronica Lagi sa balita.
Nasabat ang mga iligal na baril at bala habang arestado ang dalawang individual sa isinagawang Comelec checkpoint ng Dato Salibo MPS sa barangay sa Bulawa, Maguindanao del Sur. Nito lamang 16 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Sultan Samal Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office, ang mga suspect na sina Alias Musa at Noredin na pawang nasa 8 taong gulang. Ayon sa ulat, habang isinasagawa ang checkpoint operation ng Dato Salibo Municipal Police Station nang sitahin ang isang Toyota Hilux na sasakyan nang mapansin ng mga pulis ang ilang mga baril na lantad sa loob ng sasakyan. Nang hingan ng kaukulang dokumento ang mga ito, kabilang na ang Comelec Gun Ban Exemption Permit, bigo ang mga suspect na magpakita ng alinman dito, dahilan ng agarang pagkakaaresto ng mga ito. Nakumpiska sa mga suspect ang isang Elisco 5.56mm rifle, isang Colt 5.56mm rifle, isang Armscore caliber 45 pistol at isang shooter caliber 45 pistol. At kaagad nang dinala sa Dato Salibo MPS kasama ang mga suspect para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Pinuri naman ni Police Colonel Sapal ang pagiging alerto ng checkpoint team at tiniyak ang tuloy-tuloy na dedikasyon ng PNP sa pagbabantay ng komunidad lalo na sa papalapit na BARM parliamentary elections. Muling nananawagan ang Maguindanao del Sur PPO sa publiko na iulat ang anumang kahina-hinalang gawain o mga taong may baril na walang kaukulang pahintulot. Ang pagiging mapagmatyag at pakikipagtulungan ng mamamayan ay mahalagang sandigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group ang tuluyang nagdesisyong iwan ang marahas na landas at muling yakapin ang pamahalaan sa Barangay 97, Cabalawan, Tacloban City. Patrolwoman Maria Elena Singian sa report. Tuluyan ng winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay 97, Cabalawan, Tacloban City. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 805th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang 63rd Infantry Battalion Philippine Army, Provincial Intelligence Team Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 805th Maneuver Company RMFB-8 para sa facilitation at dokumentasyon ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Buong husay na ipinamalas ng PNP team ang kanilang lakas, disiplina at koordinasyon sa cheer dance competition ng Philippine Uniformed Services Sports League 2025 na ginanap sa Camp Aguinaldo sa pamamagitan ng makulay na stunts, routine at sayaw na sumasalamin sa espiritu ng serbisyo at pagkakaisa. Patrolwoman Ivy Corporal, ibalita mo. Hindi lang sa tungkulin, kundi pati sa entablado ng talento, muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang husay at galing. Ganito umarangkada ang PNP sa cheer dance competition ng Philippine Uniformed Service Sport League 2025 na ginanap nitong Setyembre 16 taong kasalukuyan sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, kung saan naiuwi nila ang karangalan ng first runner-up. Tampok sa kompetisyon ang matitinding performance mula sa iba't ibang uniform agency kabilang ang Bureau of Customs, Bureau of Correction, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army,
Bureau of Jail Management and Penology at Philippine National Police. Sa kanilang pagtatanghal, ipinamalas ng PNP ang kakaibang energy, disiplina at teamwork na umani ng palakpakan mula sa manonood at nagbigay daan upang maiuwi ang kanilang ikalawang pinakamataas na pangarangal. Higit pa sa makukulay na sayawan, ang nasabing paligsahan ay naglalayong palakasin ang camaraderie, sportsmanship at pagkakaisa sa pagitan ng uniform services. Para sa PNP, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lamang sila naglilingkod para sa kapayapaan, kundi may angking talento rin na ipagmamalaki sa ralangan ng sining at palakasan. Sa huli, ang kanilang tagumpay ay nagsilbing inspirasyon na ang PNP laging handa sa serbisyo, talento at galing. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Kulungan naman ang bagsak ng top 5 municipal most wanted person sa ikinasang operasyon ng Morong Municipal Police Station sa Sitio Bangbang, Barangay Binaritan, Morong, Bataan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Lixen Rains Saweran. Arestado ang top 5 municipal most wanted person matapos ang ikinasang operasyon ng Morong Municipal Police Station, Bataan Police Provincial Office sa Sitio Bangbang, Barangay Binaritan, Morong, Bataan. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang suspect ay kinilalang si alias Mulong, 39 taong gulang, walang trabaho at residente ng naturang lugar. Naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa isinagawang protective search matapos ang pag-aresto. Nakumpiska mula sa aktual na pag-iingat ng sospek ang 3 maliit na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 17 gramo at tinatayang standard drug price na 115,600 pesos. Sa kasalukuyan, ang naarestong sospek at mga ebidensya ay nasa kustodiya ng Morong MPS para sa tamang dokumentasyon, karampatang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy ang mas pinaigting na operasyon ng ating mga kapulisan laban sa kriminalidad at iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. 3 individual ang naaresto sa ikinasang operasyon ng mga otoridad laban sa online bentahan ng smuggled cigarettes sa Dagupan City, Pangasinan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. 3 online seller na sangkot sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo ang arestado sa Dagupan City, Pangasinan. Sa isinagawang cyber patrolling, natuntun ng mga otoridad ang Facebook account na ginagamit ng isa sa mga suspect sa pagbebenta ng mga puslit na sigarilyo online. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng RACU 1 at nakipag-ugnayan sa mga suspect para sa isang meet-up na nauwi sa matagumpay na entrapment operation. Nakumpiska mula sa operasyon ang mahigit 500 rims ng smuggled na sigarilyo. Nahaharap ang 3 suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act at Tobacco Regulation Act of 2003. Muli naming pinapaalalahanan ng publiko na maging mapanuri sa bawat transaksyon online. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Kulungan ang bagsak ng isang minor de edad at 2 pang sospek matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Aringay PNP sa La Union. Yan ang tinutukan ni Police Corporal J.R. Del Mendo.
Arestado ang isang minor de edad at dalawa pang sospek na 47 at 30 anyos sa isinagawang bypass operation ng mga miyembro ng Arengay Municipal Police Station sa Barangay Dulaw, Arengay, La Union. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 15 transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng 34,000 pesos. 2 gramo ng hinihinalang dahon ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1,400 pesos kasama ang glass tube na naglalaman ng suspected marijuana residue. Nakumpiska din ang 2 cellphone at isang 1,000 peso bill bypass money at isang motorsiklo na ginamit ng mga suspect. Isinagawa ang inventory at marking sa mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng mga suspect at ng mga mandatory witnesses. Ang nabanggit na minor de edad ay isa sa ilalim sa probisyon ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, habang ang 2 namang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Nadakip ng pulisya ang isang high-value drug target sa ikinasang bypass operation sa Barangay Trapique, Oton, Iloilo. Ang report mula kay Patrol Woman Glidel Astrologo. Isang high-value individual ang naaresto sa matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Oton Municipal Police Station nito lamang 15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ni Police Lieutenant Colonel Ali V. Estamber, hepe ng pulisya ng Oton, bandang alas 9 ng umaga sa Barangay Trapeche, Oton, Iloilo. Kinilala ang suspect sa alias na Anthony, 39 na taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng Zone 1, Barangay Rizal, Palapala, Iloilo City. Nakumpiska mula sa kanya ang suspected shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo na may standard drug price value na tinatayang 408,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Oton MPS si Anthony at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kapulisan ng Western Visayas sa kanilang mahigpit at matatag na laban kontra iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng lalawigan ng Iloilo. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Astrologo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.